rising mountains in the air. Every star in this whole universe. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child with the first. Ay, nakakapahal yung matatagal na nila. Nandito ka ako, nakinig ako nung kaya. No matter what inside your heart, there's one thing I wish there's no doubt. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in the whole universe. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on, but it seems so hard. Alone. You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go. The ups and the downs, every breath and alone. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran at sa Kanya tayo muli nagbabalik loob at humihingi ng lahat ng ating pangangailangan. Sino man yung Kanyang patnubayan sa tuwid na landas, ay walang sino man na makapagliligaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang. At kung sino naman ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man na makapaggagabay sa Kanya maliban sa gabay at nubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang dapat sambahin maliban lamang ang nag-iisang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad, nawa sumakanya ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay isang sugo, propeta.
siya po ay tinaguriang rahmatan lil alamin. Siya po ay habag para sa sangkatauhan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikaw Muhammad ay ipinadala namin, isinugo namin bilang isang habag para sa lahat ng mga nilalang. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad ay kataman nabiyin. Siya po yung sadka, huli sa lahat ng mga propeta. 124,000 na propeta. Ang kahuli-hulihan po dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, si Propeta Muhammad, siya po ay sugo para sa lahat ng mga nilalang, hindi lamang sa mga Muslim. Nawa sumakanya ang kapayapaan at ang pagpapala, ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang pamilya, hanggang sa lahat ng mga sumunod sa authentic sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa aming mga kababayan, nawa sumainyo ang gabay, patnubay, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubayan sa tuwid na landas na kung saan ito ay pinamuhay ng mga propeta na wala pong iba na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang relihiyon na tatanggapin at mula kay Allah, wala pong iba kundi ang relihiyong Islam. Sapagkat yung 124,000 na propeta, dito po sila sumunod, sumuko, tumalima, sumamba sa nag-iisang Diyos na tunay, wala pong iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, pinalad na naman po tayo. Niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsama-sama at magkarinigan. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, marami po tayong mga kasama rito. Masya Allah. So, unahin na po natin yung ating kasama dito. Kapatid natin na puhos, Masya Allah. Si Brother Muad, siya po yung presidente ng bawa sa Victory Mall, Caloocan. Masya Allah, babatiin na po natin. Assalamualaikum, babatay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati po natin yung ating mga kapatid na palatang Islam na nakikinig sa hapon na to. Tumay niyo po ang pagbati, ang pandaigdigang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O salamat po, jami'al muslimati wal muslimat. At pati po sa ating mga kababayan, binabati po rin namin kayo. Una, papasalamat kami kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na muli po, dito na po kami upang ipahayag sa inyo ang panampalatayang Islam. Kaya po kami nandito dahil po sa, lalo na sa ating mga kababayan, no? Pinapati po namin ang mensahe ng panampalatayang Islam. Kaya po kami nandito, no? Tuwing linggo dito kami. Kaya ang pasalamat po namin sa inyo, naway ang gabay ng nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway buksan ang puso ninyo at maintindihan po ninyo ang anuman ang aming may paparating sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, lalo na po sa aming mga kababayan at sa aming mga kapatid sa panampalataya. Naway ibilang po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao magtatagumpay sa araw ng paghuhukom. Amen. Ilan po ko. Masya Allah. Alhamdulillah. O karagdagan din pong pagbati, Masya Allah. Binabati ko po yung aking mga mahal sa buhay, lahat na po yan. Lahat na po ng nakikinig po ngayon. Alhamdulillah. Nawa, magsama-sama tayo sa isang landas. Doon po sa mga hindi pa po nag-Muslim na aking mga mahal sa buhay, nawa, dalangin po namin na magsama-sama tayo mismo dito sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinili niya. Ito po yung programa natin. Every Sunday, 5 to 7 p.m. po yan. Ito po yung programa natin na paglalahat ng katotohanan ng tunay na mensahe. Opo. Kaya ito po yung niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na
itong programa. Napapakinggan po natin, napapakinggan po ninyo. At ito po, sinasabi po natin yung katotohanan na tunay na pananampalataya. So, alhamdulillah, pabatiin na rin po natin yung ating kasama rito, mashallah. Kasama po natin siya sa mga dawa natin, mashallah. Siya po yung Vice President ng Dawa Luneta. Siya po ay, inshallah, every Sunday, nandito na rin po siya. Kabilang na rin po siya dito sa programa natin, alhamdulillah. Alhamdulillah, pabatiin na po natin siya po ay dating INC, handog po ng Iglesia ni Cristo. Siya po ngayon ay nagbalik Islam na po, mashallah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, pabatiin na po natin si Brother Abdurrahman Gauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid ng Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kababayan po natin nakikinig ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy lang po kayong makinig sa talatunan ngayong hapon ito kung anong meron sa Islam na patuloy siyang sinisira ng mga karamihan. Pero subalit, patuloy na mas marami pa pong pumapasok sa pananampalatayang Islam. Kahit anong gawing paninira nila, pagkataka bakit kaya ito ang pinakamaraming pumapasok sa reliyong Islam. Kaya patuloy nyo lang po na saliksik, mga nagsasaliksik po dyan, alamin niyo po kung anong meron sa Islam, bakit napakaraming pumapasok sa pananampalatayang Islam sa isip na sirahin nila, lalo pa po marami pumapasok. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mashallah. So, yun po yung isang dahilan, ano? So sa dami-dami ng naninira pala sa Islam, so the more na maraming naninira, the more din na marami pumapasok sa Islam. Katulad sa atin, di ba? Mashallah. Katulad sa kayo, Brother Abdurrahman. Ikaw ay dating handog, yung buong pamilya mo ay talagang sagrado Iglesia ni Cristo talaga. Mashallah. Pero ngayon, yun ang isang patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit nasabihin nila ang mga Muslim, mga terorista, mga namumugot, o kung ano man dyan, alhamdulillah, sabi nga hindi nila kayang patayin ang apoy, ang liwanag ng Islam. Sapagkat si Allah mismo ang mangangalaga ng Islam. At kahit anong gawin nila, hindi nila kahit magsama-sama lahat ng mga nilalang. Para sirahin nila ang Islam, kailanman hindi nila masisira. Kahit anong sabihin nila. Yan ay nakalagay sa Quran. Ang mga hindi mananampalataya ay nagsasabi sa pamamagitan ng kanilang dila, ginagawa ang gusto nila, patayin nila yung liwanag ng Islam, ang reliyon ng Allah. Pero kailanman ay hindi nila ito magagawa sapagkat ang Allah mismo ang nagpili nito at hindi ito inisip na kung sino-sinong mga tao at hindi ito itinatag ng kung sino-sinong mga tao sapagkat ang nagtatag nito, ang nagsabi nito, walang iba yung Panginoon na lumalang sa bawat isa sa atin. Mashallah. Kaya kahit anong gawin nila, nagiging marami pa rin ang pumapasok sa Islam. Mashallah. Kaya nga ang sabi ng mga Amerikano, yung mga nag-aaral sa relihiyon, pinag-aaralan nila kung gaano karami ang Islam, ang sinasabi nila, fastest growing religion is Islam. Sa buong mundo. Walang ibang reliyon, maliban lamang sa Islam na pinakamabilis na lumaganap sa buong mundo. So, sa likod ng kanilang paninira, ito ang nangyayari sa mga tao na pumapasok sila sa Islam. Bakit? Kasi pinag-aaralan nila Islam. Mashallah. Katulad halimbawa, sinabi nila, excuse me, yung mga Muslim, katulad yung halimbawa na sa 9/11 sa Amerika, nung pagkatapos bumagsak yung Twin Tower na yon, subhanallah, doon mas maraming pumasok ng mga Amerikano, ng mga nag-Muslim sila. Bakit? Nalaman nila na hindi mga Muslim yung gumawa. Mashallah. Kaya yung isang mga dahilan. Kaya tama yung sinasabi mo, brother, na kailangan yung mga hindi nakakalam ng Islam, sa halip na sila ay makikinig sa mga maling paratang, sa maling haka-haka, balita, ang gagawin dapat nila ay mag-aaral sila sa Islam. Nang sa ganon, malaman nila ang katotohanan.
Di ba? Kaya yun po ang dalangin po namin sa inyo mga kababayan po namin. Ito po yung dalangin namin, nawa, sumainyo ang gabay patnubay, bigyan kayo ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya ito po yung ginagawa po namin, mashallah. So, alhamdulillah, mashallah, ay pabatiin na rin po natin yung ating kasama rito, yung mahal na reyna ng ating brother, Abdurrahman, mashallah. Si Sister Alayla, mashallah. Siya po isa rin po yan sa mga masisipag sa pagdadawang, mashallah. Siya po ngayon ang tumitindig sa mga sister sa Luneta, mashallah. Alhamdulillah, Asif, bati ka muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat namin sa mga Islam, kay Madam Alayeta, at sa aking mga nasister, sa aking kamera, sa Dawal Sineta, sa Adam, kay Dili Hamza. Magandang hapon po sa natulis po namin sa kabulitin sa programa na tunay ng mensahe. Naway, gabayan po tayo ng alam sa mga mag-aala. Malaman po natin kung ano po ang tunay na religion, hindi po ang Islam. Dahil po ang Islam, dito po ay ating pinasok, wala pong urungan, wala pong atrasan, at lalo-lalo na po, wala pong pag-islam. Mashallah. Alhamdulillah, si sister dati po yan kasama rin po yung Iglesia ni Cristo kasi asawa po ni Brother Abdurrahman. Alhamdulillah, siya rin po ay dating nag-Iglesia ni Cristo rin. Mashallah. So, nung nalaman nila Islam, alhamdulillah, hindi sila nagdalawang isip na pasukin ang pananampalataya na pinili ng Panginoong Allah na ipinamuhay ng lahat ng mga propeta. Mashallah. Alhamdulillah, mashallah. Yun po yung mga pagbati natin, mashallah. Maalala ko nga pala, binabati ko po yung jamaah ng Taytay dyan, mashallah. Galing po tayo dyan, nagkaroon po ng symposium. Kasama po natin si Ustad Amin Rodriguez, mashallah. Nung nakaraang gabi, medyo pumunta sila sa bahay, yung mga kapatid natin, dyan po sa Tayta, alhamdulillah, binalaw po nila ako dyan. At sinabi nila na magkakaroon po ng symposium, so tayo po ay naimbitahan. Alhamdulillah, galing po tayo kanina dyan, alauna po nagsimula. So ngayon, nandun pa po sila, nagdadawak po sila, symposium. Alhamdulillah, iniwan ko na po sila doon sapagkat meron tayong obligasyon dito. Mashallah. Nawa, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsusumikap natin sa pagpapalaganap sa pagpaparating ng mensahe. Ito po yung ating obligasyon. Magparating, sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, baliguan niyo walang kaya, magparating kayo at isang kalataman lang, sapat na yun. Mashallah. Kaya ito po yung trabaho natin. Magpahayag, magbigay ng mensahe sa mga tao, at pagkatapos nun, mawawala yung pananagutan natin. Sapagkat sa Islam, la ikraha fid din, kadzabayan na rasul min al-ghad. Walang sapilitan sa pananampalatayang Islam sapagkat napakalinaw ng katotohanan sa kabulaanan. Kaya yun po ang mensahe na gusto namin ipabot sa inyo. So, alhamdulillah. So, alhamdulillah mga kapatid. Nung nakaraang linggo, talakayin na po natin yung mga text ng ating mga kababayan. Ito po yung text nung nakaraang linggo ng ating mga kababayan na kung saan sinasabi nila yung naiwan na tanong nung nakaraang linggo, bakit ang inyong propeta, nung nakaraang linggo, pinalakay natin yung pag-aasawa ng 4 ng mga Muslim. So ngayon, bilang mga Muslim, dahil tayo na mayroong mga nagtanong sa atin, so ito yung obligasyon natin na sagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Opo. So, mayroon pong mga tanong na kung saan, nung nakaraang linggo pa po ito, wala na po tayong oras nung nakaraan. So ngayon, ito po ay tatalakayin po natin. Ang tanong ng kababayan natin, bakit ba ang inyong propeta na si Muhammad ay nag-asawa ng marami? Nag-asawa ng marami, bukod sa nag-asawa na ng marami, ay nag-asawa pa ng bata. Opo, yun po yung tanong niya. Kaya sabi niya doon sa tanong niya, bakit ba nag-asawa ang inyong propeta ng marami? Yun ang tanong niya. Parang mahilig naman yata sa babae ang propeta niyo. Apo, yun ang sabi nila. Kasi bakit ang daming araw asawa? Sabi pa niya, at bakit nag-asawa ng 6 na taon? Si Aisha yung tinutukoy niya. Kaya sabi niya, sa amin bilang Kristiyano, bawal ito. 18 pataas ang pag-aasawa ng mga babae. Yan ang sabi niya.
Ganyan po ba talaga ang turo ninyo sa Quran? Ha? Ganyan ang sinasabi niya. Opo. Kaya sabi pa niya, sa amin bilang Kristiyano, bawal po yan. Maging sa Biblia, sa batas ng Diyos. Opo. Yun ang tanong ng ating kababayan. So, mas mainam po yan, unless para hindi lang naman kapakinabangan doon sa nagtanong, para sa mga nakakarinig po ng mga kababayan natin ngayon. Ito po yung kadalasang tanong nila. Bakit ang inyong propeta mo mahilig yata sa babae yan? Mga nag-asawa pa ng 6 na taon yan. Tapos napakarami pa niyang asawa. Ayun. So siguro ngayon, ito ang ating pag-uusapan. Ito ang ating pag-uusapan na kung saan masagot natin yung pinag-uusapan ng ang katanungan ng ating kapatid. Kapatid na Kristiyano din. Masyala. So, mas maganda po, talakayin na po natin ito. So, alhamdulillah, umpisahan na po natin kay Brother Muad. Bakit daw, Brother Muad? Bakit daw ang ating propeta na si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay nag-asawa ng marami? Bukod sa nag-asawa ng marami, ay nagkaroon pa ng asawa na? Bata. 6 years old. Oo, 6 years old. Nag-asawa pa. Naku, mukhang pumakat na yung Adan. Tapos maganda di ko. Mas maganda. Magadan muna tayo kasi para hindi tayo mabitin na naman ito eh. Nung nakarang linggo, di tayo nakapagadan ng Asia kasi medyo maganda yung tinatalakay din. Alhamdulillah. So siguro ngayon total pumasok na yung Maghrib, mas maganda unahin na muna natin yung Adan. No? Kasi, opo, at least ngayon, pag natapos yung Adan, dire-diretso na tayo. Nagadan na, di ba, sister? Yan, mashallah. Okay, siguro, magadan muna tayo, nang sa ganun pagkatapos ng Adan, talakayin natin ito. Medyo mahaba ito, mashallah. Magandang topic ito kasi para nang sa ganun, mawala yung alinlangan ng ating mga kababayan. Bakit ganun? Bakit ganun ang propeta nyo? Okay. Kaya sagutin po natin ito ngayon para nang sa ganun maging malinaw sa isipan ng mga kababayan natin kasi yun ang maraming kakaka nila. Opo. Kaya ngayon, pagkakataon na natin to para masagot natin to. Opo. Mas maganda po yan. At alhamdulillah. So, magadan muna tayo. Magadan yan. Ha? Si Brother Abdurrahman. Magadan na lang po tayo.